When the days are dark and the waiting's long, when my heart feels weak and my strength is gone, still I'll lift my hands to the faithful one. You are good, and I know you're not done. I will praise you even in the storm. I will trust you when I can't see more. Though the answers may come slow, you are near, this I know. I will praise you, my Savior, my King. When the prayers I've prayed seem to fade away, and the answers hide behind the pain, still I'll stand, still I'll sing. You are my hope, my refuge, my King. I will praise you even in the storm. I will trust you when I can't see more. Though the answers may come slow, you are near, this I know. I will praise
Isang mapagpalang gabi pong muli sa bawat isa sa atin mga kapatid ko at mga magulang. Kumusta na po kayo? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sa gabi pong ito, tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng napakayaman at napakadakilang salita ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat ng Marcos, Kabanata 4, mga talatang 35 hanggang 41. Ngunit ang ating key verse na patuloy na pagbubulay-bulayan ay patatagpuan natin o masusumpukan natin sa verse 14 na ang sabi, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya?" Sa ating pagbubulay-bulay ngayon, ito po ay may title na Katatagan sa Gitna ng Unos. Mga kapatid, sa mga panahong tulad nito, hindi natin maikakaila na natural lamang sa atin ang mangamba, matakot, dahil sa unos na ating pinagdaraanan ngayon. Sa ating pong naranasang habagat, kapag patuloy ang pag-ulan at nakikita nating tumataas ang tubig, pumapasok agad sa isip natin, baka bumaha na naman. Baka ma-wash out ang aming mga gamit. Paano kung lumala pa ang sitwasyon? Paano kung may mangyaring hindi maganda sa ating pamilya? Hindi po masamang makaramdam ng takot sapagkat tayo po ay tao. May mga bagay po na hindi natin kontrolado. May mga sitwasyon na talagang nakakapangamba. Pero sa ating pagbubulay-bulay ngayon, sa gitna ng lahat ng pangyayari ngayon, may isang bagay na patuloy na pinapaalala po sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang sumuko, magtiwala ka at manatiling matatag. Ang pangyayari po sa Marcos chapter 4 ay naganap matapos pong magturo ang ating Panginoong Hesukristo sa maraming tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Buong araw po siyang nagtuturo sa tabi ng dagat sa Galilea. At nang sumapit ang gabi, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Sumakay sila sa isang bangka kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Habang sila po ay naglalakbay, bigla silang nakaranas ng malakas na unos. Dahil sa lakas ng hangin, sa lakas ng alon, na pumapasok na yung tubig doon sa bangka na halos mapuno na yung kanilang sinasakyang bangka. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo ay natutulog sa hulihan ng bangka. Kaya nga sa takot po ng mga alagad, ginising nila ang Panginoon. At ang sabi nila, "Guro, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na tayo." Bumangon si Jesus. Sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka, tumigil ka." At biglang ang hangin ay naging mapayapa, maging ang karagatan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Mga kapatid at mga magulang, ang unos ay bahagi po ng ating paglalakbay. Sa Marcos chapter 4, makikita natin na sinasabi doon na ang mga alagad nga ay nakasakay sa bangka kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pero dumating ang malakas na unos, ang malakas na bagyo. So patuloy po nating tignan, hindi ibig sabihin mga kapatid na kasama natin ang Panginoong Jesus ay wala na tayong unos na mararanasan. Minsan iniisip natin na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dapat wala na tayong maranasang problema. Nagsisimba tayo, nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, dapat wala na tayong pagsubok na pinagdaraanan. Pero tandaan natin, hindi po ganoon ang buhay. Ang presensya ni Jesus ay hindi nangangahulugang wala ng bagyo. Ang presensya ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng katiyakan
na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng bagyo. Maaaring umuulan, maaaring bumaha, maaaring mawala ang ilang bagay na pinaghihirapan natin. Maaaring dumating ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan, pero kahit anong unos ang dumating sa atin, kasama natin ang Panginoon. Natural po ang takot, pero hindi tayo dapat mangamba o magpadala sa takot. Nang makita po ng mga alagad ang lakas ng bagyo, natakot sila. Ganoon din tayo minsan, dumarating tayo sa punto na natatakot tayo kapag nakikita natin ang malakas na ulan. Natural na mag-alala. Kapag iniisip natin na ang ating bahay, mga gamit, mga kabuhayan ay hindi naligtas, maging ang ating pamilya, hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng pangamba. Pero mayroong pagkakaiba ang pagkakaroon ng takot at ang pagpapadala sa takot o pagpapatalo sa takot. Maaaring takot tayo, pero hindi ibig sabihin wala na tayong pananampalataya. Maaaring nangangamba po tayo, pero maaari pa rin tayong manalangin. Maaari tayong umiyak, pero maaari pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Faith does not mean that we never feel afraid. Faith means that even when we are afraid, we still choose to trust God. Kapag hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, alam nating may Diyos tayo na kasama. Kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon, alam po nating hawak pa rin ng Diyos ang buhay natin. Ang Panginoon po ay kasama natin. Hindi tayo iniiwan, hindi po tayo pinababayaan. Kasama natin siya sa pagharap natin sa unos ng buhay. Ang pinakamagandang bahagi po ng kwento na ating pinagbubulay-bulayan ay hindi lamang sa pagpapatahimik ng Panginoong Hesukristo sa bagyo. Ang pinakamagandang makikita natin dito, kasama nila ang Panginoon. Mga kapatid, baka may ilan sa atin ngayon na dumaranas sa sariling unos. At marahil ang tanong natin ay, Lord, nasaan ka? Pero tandaan natin, hindi porket tahimik ang Panginoon ay wala na siya. The presence of Jesus is greater than the power of the storm. Maaari pong malakas ang hangin, pero mas makapangyarihan ang Diyos. Maaari pong tumataas ang tubig sa ating mga lugar ngayon, pero hindi kailanman mas mataas ang problema kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Matuto po tayong magtiwala kahit hindi natin nakikita ang kasagutan pa. Pero isa po sa pinakamahirap gawin bilang mga mananampalataya ay ang magtiwala sa Diyos. Lalo na't kapag hindi po natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin. Madali pong sabihin na, I trust God. Di ba? Kapag maayos ang lahat. Pero ang tunay po na pananampalataya ay nasusubok kapag hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Ang tunay na katatagan ay hindi dahil malakas tayo sa sarili nating kakayahan. Ang tunay na katatagan ay dahil alam natin kung kanino tayo kumakapit. Mga kapatid ko at mga magulang, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi po nangangahulugang magiging careless tayo. Kung may banta ng baha, maghanda tayo. I-secure natin ang ating mga gamit. Makinig tayo sa mga announcement. Ihanda natin ang ating mga importanteng documents at mga pangangailangan.
bantayan natin, isecure natin ang ating mga mahal sa buhay. At kung mayroong mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong, at kung kaya naman natin, umaksyon tayo. Gumawa tayo ng tulong. So faith does not cancel wisdom. Faith works together with wisdom. Opo, nananalangin tayo. Pero dapat din tayong kumilos. Nag-iingat tayo, pero huwag tayong pangunahan ng panik. Maghanda tayo, pero huwag nating kalimutan na ang ating ultimate security ay nasa Panginoon. Kapit lang sa Panginoon, mga kapatid. Maaari pong hindi natin alam kung gaano katagal ang unos na ating pinagdaraanan. Hindi natin alam kung gaano kataas ang tubig. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero may isang bagay na alam natin, kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin siya, maaari tayong maging matatag. Kaya mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, maging matatag po tayo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng unos na ating pong pinagdaraanan. Hindi dahil kaya natin ang lahat, kundi dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi dahil alam natin ang lahat na mangyayari, kundi dahil kilala natin ang Diyos na may hawak ng ating kinabukasan. Kaya sa gitna ng habagat, sa gitna ng baha, sa gitna ng pangamba, at sa gitna ng anumang unos sa buhay, kapit lang. Manalangin, magtiwala, manatiling matatag. Dahil ang bagyo ay maaaring dumating, ngunit kailanman aalis ito sa atin. Pero tandaan natin, kailanman ang Panginoon ay hindi aalis sa ating tabi. Be strong, be still, keep trusting God. The storm may be around you, but God is with you. Amen. Amen. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest in my soul in Christ alone.
soul. In Christ alone, yeah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, your God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are King over the flood. I will be still, know you, my God. When the oceans rise and thunders roll, say I will soar with you above the storm. You are King over every single one. I will be still, know you, my God. Oh yes, you are. Oh yes, you are. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na you are with us even in the middle of the storm. Panginoon, amin pong inaamin na mayroong pagkakataon na natatakot kami. Kapag malakas ang ulan, kapag patuloy ang habagat, kapag iniisip namin ang posibilidad na baha, pagkawala ng aming mga gamit o anumang hindi magagandang maaaring mangyari, our hearts become anxious and afraid. Pero ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy mo pong pinapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin sa bawat unos, sa bawat bagyo. Lord, teach us to be strong, not because we are strong in our own, but because our strength comes from you. Kapag hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kapag hindi namin kontrolado ang sitwasyon, tulungan mo kaming alalahanin na you are still in control. Kapag overwhelmed kami sa takot at pangamba, bigyan mo po kami ng peace that only you can give. Panginoon, we pray for protection over our families, our homes, and our community. Ingatan mo kami sa anumang panganib. Bigyan mo kami ng wisdom na gumawa ng tamang paghahanda at desisyon. Tulungan mo rin kaming maging alerto, responsable at handang tumulong sa mga nangangailangan. At kung dumating man ang unos, tulungan mo po kaming huwag mawalan ng pag-asa. Lord, we may not know how strong the storm will be, but we know that you are stronger than the storm. Kaya ngayong gabing ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga worries, ang aming mga takot, ang aming pamilya, ang aming kabahayan, ang lahat ng meron kami, at ang aming maging kinabukasan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa gitna ng anumang unos, you remain our refuge, our strength, and our hope. Patuloy mo po kaming patatagin, O Diyos. Patuloy mo po kaming ingatan. At higit sa lahat, yung mga kapatid namin nakaranas ng hindi magagandang pangyayari gawa ng unos na aming nararanasan ngayon. Ikaw po ang sumama sa kanila. Lord, patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo. We surrender everything into your hands, O God. This is our prayer and petition.
In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, humayo tayo at dalhin natin sa ating puso ang katotohanang hindi tayo nag-iisa sa gitna ng unos. Naway patuloy tayong patatagin ng Panginoon sa panahon ng pangamba. Naway bigyan niya tayo ng peace in the middle of uncertainty, courage in the middle of fear, and faith in the middle of the storm. Naway ingatan ng Panginoon ang ating mga pamilya, ang ating tahanan at buong komunidad, at anumang unos ang ating pagdaanan, naway manatili tayong kumakapit sa Kanya, sapagkat God is greater than every storm we may face. May the Lord bless you and keep you. May He protect your homes and your families. May He give strength when you are weak, peace when you are afraid, and hope when you feel uncertain. And may the presence of Jesus remain with you today and always. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.